sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa ilalim ng maaliwalas na langit at sa gitna ng tahimik na bakuran ng Xuanshan sect, nakaupo si Ye Junlin na tila nasa langit sa sarap ng masahe ni Hong Chenny sa kanyang likod. Ang mga disipulo ay abala sa paligid, ngunit si Hong Chenny ay nakatutok sa kanyang gawain. Mahina Hong nagtanong, "Master, komportable pa ba ang pressure?" Hindi masama, masayang tugon ni Ye Junlin habang nakapikit sa sarap, tila ba nawawala ang lahat ng pagod sa kanyang katawan. Ngunit ang katahimikan ay biglang naputol nang lumapit si Li Wuji, may seryosong ekspresyon sa mukha. "Master, si Junior Sister Zhao ay may kasamang bisita, mukhang galing pa sila sa malayong lugar." Napakunot noo si Ye Junlin, bahagyang nagulat. "Oh, papasukin sila." Sa likod niya, tumayo na si Hong Chenny, taas noo at nakakrus ang mga braso sa dibdib. Sa kanyang isipan, may bulong siyang hindi niya kayang ipahayag ng malakas. Ang mapagpakumbaba kong imahe ay hindi dapat kumalat sa labas ng Xuanshan sect. Napansin ito ni Ye Junlin at bahagyang nainis. Tinaas ang kilay at tinanong, "Xiao Hong, bakit ka tumigil?" Hindi sumagot si Hong Chenny, bagkus ay nagbulong lamang ng mahina, tila nagdadabog sa hangin. Maya-maya, dumating sina Zhao at ang prinsesa ng Pure Land Kingdom, si Princess Mingyu. Dahan-dahan silang naglakad papunta kay Ye Junlin, na ngayon ay nakatayo na't naghihintay. Mahina Hong sabi ni Zhao, "Pick Lord Ye. Ito po si Princess Mingyu ng Pure Land Kingdom." "Pure Land Kingdom?" tanong ni Ye Junlin, may halong pagtataka. Hindi ba't sinasabing tuluyan na itong winasak ng Nether Abyss? Sa puntong yun, napaluha si Princess Mingyu, nanginginig ang tinig habang nagsalita, "Senior Ye, ako na lang ang nakatakas, ang aking mga kapatid na prinsipe ay nagbuwis ng buhay sa palasyo para iligtas ako." Tumitig si Ye Junlin sa kanya, seryoso ang mukha, "Lahat ay sinasabing ako ang pumatay sa inyong palasyo, pero ikaw lang ang tunay na nakakaalam ng katotohanan." Hinawakan ni Princess Mingyu ang gilid ng kanyang pisngi, at sa gitna ng luha ay nagsimulang maglahad ng masaklap na alaala. Noong araw na yon, pulang-ulap ng dugo ang bamalat sa langit ng palasyo, ang mga nilalang na nakaitim ay dumagsa na parang mga langgam. 4 na Tribulation Realm experts ang sabay-sabay na umatake at pinatay si Imperial Father. Patuloy niya, habang pilit niyang pinanghahawakan ang kapalaran ng kaharian, sumigaw siya para kami tumakas. "Dalawang kapatid kong prinsipe ang nag-alay ng kanilang buhay upang protektahan ako, itinulak nila ako sa teleportation array. At wala akong nagawa kundi panoorin silang maging abo." Dagdag pa niya, "3 buwan akong tumakas, at gabi-gabi ay napapanaginipan ko si Imperial Father, ang kanyang anyo habang unti-unting nawawala, kasabay ng pagbagsak ng aming kaharian, hanggang sa marinig ko na wala nang natirang kahit isang buot matibay na ladrilyo sa palasyo ng Pure Land Kingdom, pati ang Dragon Throne ni Imperial Father ay ginawang tuntungan ng mga halimaw mula sa Nether Abyss." Sa sandaling yun, makikita si Princess Mingyu na bahagyang nakayuko, ang kanyang mga luha ay dahan-daang dumadaloy sa kanyang pisngi. May galit at paninindigan sa kanyang tinig habang nagsalita siya. Halos nanginginig ang kanyang boses sa damdamin, ang mga nilalang na nakasuot ng itim ay nakipagsabuatan sa Nether Abyss. Ngunit nagawa pa nilang pagbintangan si Senior Ye, ang kanilang balak ay karapat-dapat parusahan. Malinaw kung nakita ang lahat noong gabing yun, ang mga teknikong ginamit nila ay walang duda, mula sa Yuhua sect. Ngunit ako'y mahina at nag-iisa lamang, kaya't ako'y buong pusong nakikiusap sa inyo, Senior. Pagkasabi nito, lumuhad si Princess Mingyu sa malamig na sahig. Ang kanyang mga palad ay nakalapat habang nagmamakaawa, kasabay ng kanyang pagluha. Mariin niyang sinabi, "Hinihiling ko po, Senior, na ipaglaban ang hustisya para sa 10 milyong kaluluwang nawala sa Pure Land Kingdom. Ako'y walang kakayahan, wala akong may aalay kundi ang buhay kong ito. Kung makakamit ang paghihiganti, handa akong maging tagapagsilbi, kahit bilang isang aliping babae." Narinig ito ni Ye Junlin, at sa kanyang isipan ay mariing nagwika, kaya pala tahimik ang Yuhua sect at ang Nether Abyss nitong mga nakaraang araw, magkasabwat na sila. Lumapit siya kay Princess Mingyu, marahang ay nalalayan nito patayo. Habang ginagawa ito, mariin niyang sinabi, "Tumayo ka. Ang pagbibintang nila sa akin ay isang kasalanang dapat pagbayaran ng buhay. Ang pakikipagsabuatan sa Nether Abyss ay isang krimen na walang kapatawaran." May matalim na tingin sa kanyang mga mata, idinugtong pa niya, "Ang iyong paghihiganti, tinatanggap ko." Bahagyang nabuhayan ng pag-asa si Princess Mingyu, at may pag-aalinlangan ngunit puno ng pag-asa siyang nagtanong, "Senior,
Tunay po ba kayong handang tumulong sa akin? Akala ko po'y wala nang may pakialam sa kapalaran ng Pure Land Kingdom. Kalma at may kababang loobang tugon ni Ye Junlin, habang nakatitig sa kanya. Huwag kang mag-alala. Sakto naman at kailangan ng Misty Peak ng isang taong mag-aasikaso ng mga gawain, maaari kang manatili rito. Sa kanyang isipan, tahimik niyang bulong, ang diwa sa mga mata ng dalagang ito ay tila isang piraso ng jade, maaaring pakinisin at pagningningan. Sa sandaling yun, may ngiti sa kanyang mukha at determinasyon sa kanyang tinig, masiglang sambit ni Princess Mingyu, Senior, gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko, salamat po, Senior. Kalmado ang tinig ni Ye Junlin habang iniangat ang kanyang kamay sa gilid, Bai Xiaoxi, bigyan mo siya ng tsaa at kaunting merienda para mapunan ang kanyang sikmura, pagkatapos, samahan mo siya upang makilala ang paligid ng Misty Peak. Masiglang tugon ni Bai Xiaoxi, Oo, Master, sabay lapit kay Princess Mingyu at masayang alok, Sister, halika't tikman mo ang Osmanthus Cake. Lumipat ang eksena sa madilim at nakakatakot na lugar ng Nether Abyss. Dito, isinalaysay ang kabuuan, ang lugar na ito ay nilalamon ng lahat ng liwanag, walang hangganang dilim at kawalan lamang ang narito. Sa loob ng milyong taon, namuhay ang daang lahi ng Nether Abyss, ngunit dahil sa banal na digmaan, sila'y ginawang mga kasangkapan ng mga puwersang panlabas, at ang pagdating ni Ye Junlin ay nagdulot ng mas matinding anino sa lugar na ito. Makikita ang dalawang demonyong kawal na malupit na pinipilit ang mga mamamayang demonyo na sumali sa digmaan, mariing sigaw ng isa sa kanila. Kailangan na sa harapan, naglabas na ng kautusan ang kanyang kamahalan. Lahat ng nasa ikasyam na antas ng chi condensation ay kailangang lumahok sa banal na digmaan. May takot sa tinig ng isang ordinaryong demonyo habang mariing tumutol, huhuwag po, may matanda pa akong ina na inaalagaan sa bahay. Samantala, sa isang silid sa Nether Abyss, makikita ang isang grupo ng mga ordinaryong demonyo na nagtitipon-tipon habang mariing nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala, isa sa kanila, nakasuot ng berde, ay napabuntong hininga bago mariing nagsalita, Hay, mukhang lalong lumalala ang sitwasyon ng digmaan, pati mga nasa chi condensation ay sapilitang kinukuha na. Sumagot naman ang isa pa, nakasuot ng madilim na asul, habang nakakunot ang noo, hindi ba sapat na mamuhay ng tahimik dito sa Nether Abyss? Bakit ba nila kailangang pagnasaan ang mga teritoryong nasa labas? Agad na tumugon ang demonyong nakasuot ng berde, may kaba sa tinig, SHHH, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Kapag may nakarinig, tiyak na kamatayan ang kaparusahan. Lumipat ang eksena sa loob ng engranding bulwagan ng Nether Abyss Ghoul Clan Royal Palace. Dito, nagtipon ng mga pinuno ng iba't ibang lahi, kasama ang kanilang hari, upang magpulong. Ang kapaligiran ay mabigat, puno ng tensyon, isa sa mga lider ang mariing nagpahayag, sa banal na digmaang ito. Napakarami na sa ating mga kasamahan ang nasawi, kung magpapatuloy pa ito, tuluyan ang mawawala ang pamana ng daang lahi. Sumunod na nagsalita ang isa pa, habang makikita si King Dang Yu, ang pinuno ng Ghoul Clan, na marangal na nakaupo sa kanyang trono, kamahalan, kung magpapatuloy ito, kaya mo bang tiyakin ang tagumpay, kung tayo'y matalo, kaya bang akuin ng Ghoul Clan ang lahat ng responsibilidad? Nagbuntong hininga si King Dang Yu. May matatag na tinig at determinasyon sa kanyang mga mata. Lahat kayo, huwag mawala ng pag-asa, may pagkakataon pa tayo para lumaban. Subalit isa sa mga miyembro ng konseho ang seryosong nagtanong, paano tayo lalaban, sa pamamagitan lang ba ng Nether Origin Pills na ibinigay ng sugo? Dagdag pa ng isa, may galit sa tinig, ang mga pills na ito ay walang silbi sa harap ng taong may hawak ng immortal artifact. Anong silbi nito? Bigla, isang mahiwagang portal ang unti-unting nabuo sa gitna ng bulwagan. Mula rito, lumitaw ang isang grupo ng mga misteryosong nilalang. Ang kanilang presensya ay bumalat sa paligid ng kakaibang enerhiya. Isa sa kanila ang mariing nagsalita, may halakhak sa tinig, hehe, ang lakas ng loob ninyong sabihing walang silbi ang aming mga pills. Nagulat si King Dang Yu, agad na napatayo at nagsabing, Divine Emissary, mabilis siyang lumapit, bahagyang yumuko bilang paggalang, at may pag-aalalang sinabi, Divine Emissary, pakikalma po ang inyong galit. Bagamat maganda ang immortal pills, ginamit ng mga tao ang isang immortal artifact at lubos kaming nasaktan. Nais naming humingi ng payo kung paano kami dapat tumugon ngayon. Pasiga na tugon ng Divine Emissary, may inis at panunuya sa tinig, paano tumugon? Siyempre, ipagpatuloy ang pagsugal ng buhay ng daang lahi ng Nether Abyss, walang pag-aalinlangan, dahil wala na kayong ibang pagpipilian.
Napakunot noo si King Dang Yu, hindi nagustuhan ang asal ng Divine Emissary, mariin niyang sinabi, may halong pagbabanta, mag-ingat ka rin sa mga salita mo, ang Nether Abyss at kayo ay magka-partner, hindi mga alagad, kung kinakailangan, pwede naming wakasan ang pakikipag-alyansa, at palalayasin namin kayo mula sa Nether Abyss. Ngumisi ng may matinding paghamak ang Divine Emissary, at mariing sumigaw, punong-puno ng pang-uuyam, kayo, mga hamak na tagapaglingkod lamang, naglalakas loob kayong hawakan ang inyong mga Panginoon, kasunod nito, sa tinig na may awtoridad at tila kidlat na tumatama sa puso, idinagdag niya, talaga bang iniisip ninyong ang mga pinuno ng Nether Abyss ay mula sa inyong angkan? Sa narinig, nanlaki ang mga mata ni King Dang Yu, tila binagsakan ng langit, at mariing nagtanong, puno ng pagkalito, anong ibig mong sabihin, ang Ghoul Clan ang namuno sa Nether Abyss sa loob ng milyong taon, paano naging kayo? Bago pa siya tumugon, dahan-daang tinanggal ng Divine Emissary ang kanyang balabal na may hood, at sa pagbubunyag ng kanyang anyo, biglang bumigat ang paligid, parang hangin na may bakal, kasabay nito, mariing sambit niya, punong-puno ng kumpiyansa, tama, ngayon, hayaan ninyong makita ng inyong abang grupo kung anong uri ng mga Panginoon ang tunay ninyong dapat paglingkuran. Nang masilayan nito, napanganga sa matinding pagkagulat si King Dang Yu at ang kanyang konseho, habang unti-unting nilulunod sila ng napakalakas na pressure mula sa Divine Emissary, sa gitna ng kaguluhan, mariing bulong ni King Dang Yu sa kanyang isipan, hindi ito basta-bastang aura, ito'y likas na paninikl, ano ba talaga ang nangyayari? Pagkatapos, habang nakaluhod na ang isang tuhod niya sa sahig, pinilit niyang magtanong, kahit pinipiga siya ng presensya ng Divine Emissary, sino ka ba talaga? Bago sumagot, unti-unting lumakad ang Divine Emissary kasama ang kanyang grupo, at sa bawat hakbang ay tila gumuguho ang mundo, mariin niyang sinabi, puno ng paghamak, ang Nether Abyss ay isa lamang maliit na mundo na nilikha ng aming ninuno mula sa lahing underworld, at kayong lahat, sa simula pa lang, ay may bakas ng dugo mula sa aming ninuno, sa bawat henerasyon, kayo ay mga tagapaglingkod ng aming lahi. Ano, paano ito nangyari? Mariing bulong ni King Dang Yu sa kanyang isipan, nanginginig sa takot at galit, dagdag pa niya, sa tinig na puno ng hinanakit, hindi ko kailanman inakala na matapos ang milyong taon ng pamumuno sa Nether Abyss, isa lang pala akong kasangkapan ng iba. Patuloy ang Divine Emissary sa kanyang mapanghamak na pagsasalita, habang ang kanyang ekspresyon ay tila apoy na lumalamon, nung naganap ang matinding pagbabago sa sinaunang Kunlun Realm, pinangunahan ng aming ninuno ang aming lahi patungo sa Outer Realms, ngayon, kami nagbabalik bilang mga hari, at ang inyong tungkulin ay isakripisyo ang lahat para sa muling pagbabalik ng Underworld race sa Kunlun. Nang marinig ito, mariing nagtanong si King Dang Yu, habang tumatagaktak ang pawis sa kanyang mukha, kaya ba ninyo kami pinilit na kontrolin ang Stargate sa kahit anong halaga? Sa puntong ito, itinaas ng Divine Emissary ang kanyang kamay, at doon lumitaw ang isang bowl ang enerhiya na kulay lila, tila bituin na naglalaman ng kapangyarihan ng langit, mariin siyang tumugon, tama, ang Stargate ang pintuan ng buhay ng Kunlun, dagdag pa niya, puno ng tiwala sa sarili, lahat ng nilalang mula sa labas na dadaan sa Stargate ay sasailalim sa pagbibinyag nito at makakamit ang pagkilala ng kalooban ng Heavenly Daw, kung hindi, sila'y mawawala, lilipulin ng mismong kalooban. Sa narinig, napakunot ang noo ni King Dang Yu, puno ng inis at pag-aalinlangan, at mariing nagtanong, pero bakit kailangan ngayon tayo bumalik? Mariing tugon ng Divine Emissary, habang nangingibabaw ang kumpiyansa sa kanyang tinig, dahil ang Kunlun Realm ay malapit ng magising mula sa mahabang pagkakahimlay. Ang mga makalangit na materyales at kayamanang mula sa kalaliman ng lupa ay bubulwak na parang alon, ang mga pagkakataong maging immortal ay magsusulputan sa bawat sulok, sa huli, muling babangon ang sinaunang karangalan nito, dagdag pa niya, puno ng matinding determinasyon, at ang aming lahing underworld ang siyang magiging tunay na mga Panginoon ng karangalang ito. Sa sandaling yun, makikita sina King Dang Yu at ang kanyang mga council na nakatayo sa harap ng Divine Emissary, tila mga punong nilalamon ng bagyo. Kasabay nito, mariing sambit ni King Dang Yu, habang nakataas ang isang kamay na tila pumipigil sa bigat ng katotohanan, kaya pala, hindi na ako nagtataka, patuloy niyang wika, may bahid ng pagkabahala, may isang dakilang mandirigma na nagngangalang Ye Junlin na gumamit ng isang immortal na artifact upang lipulin ang napakaraming hari ng Nether Abyss. Kami labis na nasugatan at wala kaming kakayahang labanan ang mga immortal na kagamitan. Dagdag naman ng isa sa mga council ni King Dang Yu, habang nanginginig ang tinig sa alaala ng pagkatalo, oo, sa labanan sa Gong Province,
Winasak niya ang pangunahing puwersa ng Nether Abyss Assassins gamit lamang ang isang hampas ng kanyang espada. Bago tumugon, bahagyang napaungol ang Divine Emissary, tila naaaliw sa kawalan ng pag-asa ng kanyang mga kausap, at mariing wika niya, puno ng kumpiyansa, ang mga immortal na artifact ay ganap lamang na nagagamit kapag pinapagana ng tunay na immortal na kapangyarihan. Si Ye Junlin ay hindi pa umaabot sa antas na yon, kaya ang lakas na kanyang nailalabas ay wala pa sa ikasampung bahagi ng tunay nitong potensyal. Sa narinig, napakunot ang noo ni King Dangyu, hindi makapaniwala, at mariing sambit, at ito ay wala pa sa ikasampung bahagi, bulong pa niya sa kanyang isipan, habang unti-unting nilalamon ng takot, kung may lalabas niya ang buong lakas nito, hindi ba't magugunaw ang langit at lupa? Bago pa siya makasagot, nagtipo ng enerhiyang kulay lila ang Divine Emissary sa kanyang palad, tila bumubuo ng isang bagay na nagmumula sa mismong puso ng impyerno, kasabay nito, mariing sambit niya. Ang dahilan ng aming pagdating ngayon ay upang ipagkaloob sa inyo ang isang lihim na kayamanang nilikha para harapin ang lalaking iyon na si Ye Junlin. At dito, lumitaw ang isang lampara na may apoy na kulay lila, isang apoy na nababalot ng masamang enerhiya na tila nagmula sa kailaliman ng impyerno, umaalingasaw ng kapangyarihang hindi kayang sukatin. Nang masilayan nito, biglang dumilim ang ekspresyon ni King Dangyu, nanlaki ang kanyang mga mata, at mariing bulong sa kanyang isipan, ang apoy na ito ay tila may kakayahang sunugin ang mismong banal na kaluluwa, ang simpleng pagtingin dito ay parang nagtutulak sa isang tao na lumuhod at sambahin ito, dagdag pa niya, habang malamig ang kanyang titig at puno ng pagtataka, anong uri ng ipinagbabawal na bagay ito?